Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Maganda umaga po na Biyernes sa inyong lahat at welcome sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo na napapakinggan hindi lamang po dito sa himpilang DZRB kundi maging sa aming sister station sa FM band, ang DWBR. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Radyo ng Bayan at ng Department of Trade and Industry. Ito po si Tess Ramirez at ang aking partner, syempre, ang napakaganda at ang napakasexy si Director Thelma Dumpit Murillo. Director Thelma, magandang umaga. Magandang umaga, partner. Na-miss ka namin ng ilang editions. Kayo rin. Welcome back. At syempre, magandang umaga sa ating mga suking taga-subaybay sa ating programa. Narito na naman po kami. Thank God it's Friday. Yes. Ngayon ay August 29 na, 2014 at binabati natin ang binabati natin ang maligayang kaarawan. Ayan, may torotot pa ha. Happy birthday kay Sir Alan Alianige. Happy birthday, Alan Alanige, bossing. May you have many more to come. Yes. And good morning din kay Director Tito Cruz. Good morning, lalong-lalo na kay bossing Tito Cruz. Sa ating Deputy Director Mar Rodriguez. At good morning din kay Deputy Director Mar. Mm-hmm. Okay, so partner, magbugtungan nga tayo. Aba, ganado kayong magbugtungan ngayon. Sa umpisa ng ating programa, bago natin ipaalam sa ating mga tagapakinig, ano ang tema ng ating programa? Sige nga. Oo. Anong sabi ng bangus nang mamamatay na siya? Ano? I'm dying. Aba. I'm dying. I'm dying. Oo. Ano ba sabi ng isda nung hiwain siya sa gitna? Hiwain sa gitna? Oo. Ano? I'm tuna. Aba, o nga, ano? Diba? Tuna. May corny ba? Pwede, pasok sa bangay. isa pa. Anong isda ang di nababasa? Alam ko yan. Ano yun? Tuyo. Ay, galing mo. Siguro yun ang kinain mo kaninang almusal. Parang yun nahulaan. Masarap yan eh. Oy, masarap ang tuyo ha. Lalo na pag may kamatis tsaka sukang maanghang. Match na match. Sa Sinangag. sinangag. Correct. O kaya tuyo at tsaka yung champorado. Diba? O, isa pa partner. Ano? Sige nga. Oo. Anong isda yung bumabaril? Anong isda yun? Di bangos. Bangos. Gets mo? Yes. Isa na lang, last na. Anong isda yung nakalutang sa tubig? Nakalutang? Oo. Biktima ng ano yan? Fish kill o ano ba? Dynamite fishing. Dynamite fishing. Oo, patay na isda, syempre. Patay na isda, nakalutang. Anyway, yan po ang tema natin sa umagang ito. It's about the festival. Marami tayong festivals ngayon na dapat po ninyong puntahan dahil marami kayong mapupulot ng mga impormasyon, di ba?
At doon sa mga nagbe-birthday, pwede rin yan ang ihanda nila, di ba? Para naman malibre doon sa puro karne na lang. Oo, lalo na kung mataas ang cholesterol ninyo. Correct. Anyway, samahan po ninyo kami at wala tayong pag-uusapan kung hindi puro seafood. Hindi lang naman fish, kundi seafood. Di ba? Yes. So, bubusugin po namin kayong muli ngayong umaga. At unahin na natin itong segmentong ito. Isang linggong pag-ibig. Alright, nasa linya na yung ating unang kakausapan, Director Telma. Yes, partner. Sa September 1 to 3, gaganapin ang 23rd Mini BizCon sa Jensen. Ito yung pinakamalaking pagtitipon ng Mindanao business sector. Mm-hmm. At ang tema ng kanilang pagtitipon sa September 1 to 3, Growth Beyond Convergence. At hosted ito, partner, ng Jensen and Sarangani Chambers of Commerce. Baka malaking event yan. Malaking event. Kasi meron din silang inimbitahan ng mga trading partners from the ASEAN. So mga 1,000 to 2,000 delegates ang inaasahan nilang dating. Oo, dami. Oo. Pero bakit ba ako daldal ng daldal? Tanungin na lang natin yung ating walang iba kundi ang Conference Director and Regional Director of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Southwestern Mindanao Chapter, Mr. Ray Biliena. Good morning, sir. Good morning, Director Telma, and good morning, Tess. At sa mga listeners po natin ng DZRB, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Okay. Thank you for your time and finding time to join us this morning. Unang-una po, ang tanong po ng ating mga kababayan, handa na po ba ang mga negosyo natin o negosyante para sa ASEAN integration? Lalo-lalo na yung mga negosyante po natin sa Southwestern Mindanao. Well, ang masasabi ko dyan, ang iba ay handa, ang iba naghahanda, ang iba hindi pa handa. No? Mm-hmm. And I think ang ASEAN integration ay isang plano ng gobyerno na ang ekonomiya sa buong ASEAN ay i-integrate into one production base. No? And ang pinakauna-unang titingnan natin dito is ang acceptance ng business community. No? Kasi wala na tayong magagawa dito kundi i-accept ito because this is forthcoming already by 2015. Yes. And kung ang negosyante ay in-accept ito, kailangan siguro itaguyod ang kanilang capability, no? By learning ASEAN, understanding ASEAN, and come together and unite to build our competitiveness in Mindanao. Right. And of course, we have to converge as one team, one nation, in a production base in the ASEAN area. Mm-mm. Yung iba po kasi ay hindi pa masyadong naliliwanagan at sila'y natatakot na dadagsa yung mga imported goods at mababang presyo, madadaig yung ating mga local products. So, papaano po ang ginagawa nating information dissemination sa ating pong mga member companies or corporations ng PCCI Southwestern Mindanao? Ang ating advocacy is to build our competitiveness, no? Titingnan natin kung bakit ang mga produktong ito na nanggagaling pa sa ibang bansa ay mura kung dumating dito sa atin, no? Yun yung isang dapat nating tingnan. And tingnan natin kung paano natin siya minamanufacture sa atin na ang cost natin ay napakataas. And then from there, we will build our competitiveness. Tingnan natin kung ano yung makat natin, tingnan natin kung anong ma-improve natin, tingnan din natin yung quality ng ginagawa natin compared doon sa mumumurahin na nanggagaling sa kanila. Right. Ang ASEAN kasi promotes free flow of trade and services, no? So hindi natin maiwasan na in the future papasok dito yung kanilang produkto at papasok din yung produkto natin sa kanilang bansa. Correct. Actually, matagal na pong pumapasok naman ng mga imported goods sa ating bansa, no po?
Kaya lang ngayon siguro because of the zero tariff for most products, mas marami na ngayon. Pero ganun din po, maaari nating take advantage yung zero tariff sa mga ibang ASEAN countries, hindi po ba? Tama po yan, no? And this will formalize actually yung mga exchanges ng goods na nangyayari na ngayon, no? May mga pumapasok sa Palawan, may pumapasok sa Zamboanga, may pumapasok sa Cotabato, may pumapasok even dito sa General Santos City. So dahil free tariff na at tatanggalin na yung mga tariff barriers, ito ay pwede nang gawing legal na negosyo. At kung ito ay magiging legal na negosyo, ma-check natin yung mga standards nitong products na ito na pumapasok sa atin. Hindi naman lahat na produktong pumapasok sa atin ay safe natin gamitin, di ba ho? Correct. Partner, may tanong ka ba kay Mr. Ray? Yes, pero hindi lahat ng produkto ay libreng taripa, di ba, Director Telma? Like yung sugar tsaka rice. Meron pa rin nasa mga sensitive list or temporary negative list ang tawag nila doon. Di pa po ba, Mr. Villena? Correct. Mayroon pa rin mga produkto na mayroong tariff, no? Na ang tariff niya is graduated over a period of 5 years or over a period of 10 years. Correct. Pero I think yung mga tariffs na yan ay paghahanda lang naman natin o ng gobyerno ng mga bansa na hindi ma-soften naman yung impact ng exchanges of trade sa mga commodities na yon na sensitive sa kanilang bansa. Actually, partner, Mr. Ray, ngayon nga, because karamihan ng mga produkto ay zero tariff na, ang tinitignan na natin ngayon yung mga non-tariff barriers na may kaugnayan sa kalidad ng produkto. Hindi po ba, Mr. Ray? Tama po kayo. Tama po Oo. kayo. So, yung nabanggit niyo kanina na how to make or build our more competitive industries, ano pong ginagawa ng PCCI dyan? Dito sa Mindanao, tinitingnan po natin kung yung bigas ba talaga ang dapat nating itanim. Yung corn ba talaga ang dapat nating itanim sa parte ng agrikultura, no? Kasi sa ibang industries naman gaya ng tuna, gaya ng pinya na nanggagaling po dito sa amin, I think they have built already their competitiveness. In fact, they are penetrating already yung markets natin worldwide, no? Pero dito sa agriculture natin, na kung saan sinasabi natin na ang productivity lang per hectare ng ating rice is only 80 to 120 kabans per hectare. Samantala, kung titingnan natin sa Vietnam, ang productivity nila is from 150 to 250 kabans per hectare. Yes. So, pag-aralan natin, bakit ganun ang productivity? Kaya, kung titingnan natin, bakit mura pa tayong mag-angkat ng bigas galing sa Vietnam kaysa yung bigas na andito na sa atin? No? Hindi pa ho pa ba natin napapag-aralan yan sa matagal na panahon, sir? Well, sabi nga natin, tayo ang host ng International Research Institute and siguro naman napag-aralan na natin yan. No? Kailangan tingnan na natin ngayon ang solusyon. Kung rice pa rin ba ang itaguyod natin o maghanap tayo ng ibang produkto na high value na pwede rin nating i-export. Doon sa pag-i-import natin, Vietnam ang laging suki natin eh. Correct. Kasi sila yung may murang presyo. Yes. Kasi maganda yung productivity ng rice nila. So anong klaseng may lupa sila na maganda yung productivity nila? Anong klaseng may lupa tayo na ganun ang productivity natin? Dapat ito yung tingnan ng ating Department of Agriculture. Tama at saka yun. ng ating Rice Institute dito sa Pilipinas. And Director Villena, sangayon po ako dun sa binanggit nyo kanina na merong lugar na hindi handa. Kasi mismo yung Department of Science and Technology nag-conduct po ng survey tungkol sa kahandaan natin sa ASEAN integration. And sabi ho ng Regional Director ng DOST sa Davao, yung Davao po, yung buong Davao, hindi pa handa sa mga panahong ito. Kaya makakatulong itong MINBISCO na naka-schedule sa September 1 to 3 sa Jensen. Tama po yan, Tess, no, and Director Telma. Kaya po yung tema natin ngayong Mindanao Business Conference, actually for the past 2 or 3 years already, binabanggit na namin yung ASEAN integration sa Mindanao Business Conference. And only now na Mindanao Business Conference
na pinagandaan namin dahil nag-imbita po kami ng mga kasama natin sa ASEAN na mag-participate dito. And kailangan talagang ma-induce yung paghahanda dahil napakalapit na po ng 2015. Okay. So, baka po gusto ninyong imbitahan yung ating po mga tagapakinig na dumalo dyan po sa 23rd Mini BizCon. Ano po ba ito? Mindanao BizCon po ba ibig sabihin ng Min BizCon? Yes, Mindanao Business Conference, so Min BizCon. Okay. So, bukod po sa conference, ano pa po ang makikita nila? Yung Mindanao Business Conference natin ngayon sa General Santos City will be a balanced conference, no? Mayroon tayong mga serious plenary topics, no? Mayroon din po tayong golf tournament, mayroon tayong social night, no? And of course, may mga familiarity tours tayong i-organize para naman po ma-visit nila yung countryside ng Naku, sama kami dyan, partner Tess. At saka hindi lang po isang activity ito, no? I think yung unang salbo po ng September will be the Mindanao Business Conference 1 to 3. Ang 4 to 5 po will be the Tuna Congress. And simula po sa September 5 hanggang September 13 will be the Tuna Festival. Naku, ang sarap niyan, partner. Oo nga. Kailangan pa ba magparehistro that day or dapat pre-registration ang gawin? Meron na po tayong pre-registration na ginagawa. No? Ang target po namin dito na mga participants is around 1,500. No? Na kung saan 1,200 will be coming from Mindanao stakeholders, 100 from the national, and around 200 na foreign delegates from the ASEAN area. No? Ang registration po natin ay nasa www.mbc-asean.com. Hanapin lang po natin yung registration doon. And kung makapag-register na po tayo doon, bayaran lang po natin sa authorized bank namin na andun din po sa website namin. Mag-deposito lang kayo at saka i-email yung deposit slip sa amin. Ayun. Hindi po pwede yung actual na registration, yung mismong pwede araw? naman po yung actual. Pero sa actual po na registration, dahil nag-i-entail po tayo ng additional manpower, medyo may kamahalan lang. Okay. So, thank you very much and good luck, Mr. Ray Villena, dyan po sa inyong 23rd Mini BizCon. Maraming salamat sa opportunity na binigay nyo sa amin at iniimbitahan po namin kayong lahat na mayroon pong interest na matuto, no? At maintindihan ang ASEAN integration. Nais po namin kayong dumating, magparito sa General Santos City at makilahok sa aming 23rd Mindanao Business Conference. Thank you very much, Mr. Ray Villena, ang Conference Director and Regional Director ng PCCI Southwestern Mindanao. At magbabalik pa po ang programa Ang Tipo Kong Negosyo. Mag-fill-in winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at yung pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Maging produkto ka man. Okay, nagbabalik po kami at diretso tayo para sa segmentong ito. Director Thelma. Yes, alam mo ba, partner, isa sa paborito kong mga seafood
yung alimango o alimasag. Ay, masarap yan, ha? Oo, kaya lang nakakainis kainin kasi ang hirap-hirap tanggalin sa yung sa ba niya? Sa shell niya. Sa shell, oo. Ang hirap magpakain yan. At saka mahal, di ba? Pero masarap yung taba niya. Yung alige. Yung alige, yung yun, laman nung pae, di ba? Oo. Taba. Ang mahal nun. Taba. Okay. Oo. Pero ang sarap nun kainin, yung sisip-sipin mo, tsaka sasaw-saw sa suka. Nakaka-high blood. Diba? Nakakagutom, ano? Nakakagutom. Oo. Anyway, partner, ang isang kumpanya natin o korporasyon dito sa Pilipinas, ang produkto nila puro alimango at alimasag o crab meat. Mm-hmm. So, hindi mo na kailangan tanggalin pa dun sa kanyang shell. Aba. Diba? Oo. Talaga? Yes. Okay yan. Ang pangalan ng company na yan ay RGE AgriDev Corporation. Hindi lang ako sigurado kung ito'y base sa Mindanao din. Alam ko, RGE, yan sa Mindanao din yata ang opisina nila. Alamin natin. Okay, nandiyan na ba yung ating susunod na panaunin? Nasa linya na siya. Ladies and gentlemen, let's welcome to the program Mr. Lito Austria, ang presidente po ng RGE AgriDev Corporation. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyo kay DTI Director Ms. Thelma at kay Ms. Tess Ramirez. Good morning, Sir Lito. Po sa mga nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Good morning din. Medyo malayo ba ang boses ni sir? Medyo okay mahina ho ba? Nasa Cebu po ako ngayon kasi malakas. Okay. Nag-audit po ako kasi sa planta namin. So, all of us, we have to be here at our Cebu plant. Okay. Saan po ang planta ninyo, sir? Sa Cebu po. Sa Cebu. Sa Cebu. Okay. So, mali pala ako. Kala ko sa Mindanao. Anyway, ang inyo pong brand ay Milagros Bay Premium Crab Meat. Opo. Dalawa po ito, Meron po kaming PR717 na minarket namin sa Amerika at meron din pong Milagros Bay. Ngayon po ay available ito sa Rustans. Ayun, mabuti naman partner available dito sa local, Kasi yung karamihan na natatanggap natin na reklamo, bakit yung mga world class lang na produkto natin, puro pang export, wala naman natitikman yung ating mga kababayan. Kaya nga. Maganda po yung sinabi nyo na yan. Export quality po ito. Naisip po namin, naging medyo successful kami sa Amerika. Bakit hindi po natin patikimin ang mga Pilipino ng gawa natin dito sa Cebu at of course po sa Pilipinas at makakatikim po sila ng crab meat or alimasag na nakahimay na sa lata. Dapat tayo ang una bago sila diba? So, yun. Buti na lang, meron ho kayong malaking market tungkol sa inyong mga produkto. Saan po kayo kumukuha niyan? Sa Cebu talaga? Ang alimasag ay pinagpala tayo na maraming matatagpuan sa buong Pilipinas, pero concentrated po ito sa Visayas. Right. Lalo na ata dyan sa bandang Panay Island. Yes. Bicol, nakita mo yung mga sugpo nila, mga alimango. Ang lalaki. Marami po tayong mga mangingisda na dumidepende po sa ganitong industriya. Kaya dapat po kung tinatangkilik po ito ng mga tao sa Amerika, lalo na sa East Coast, sikat na sikat po kasi ang Maryland crab meat. Ito po ang tinatawag natin sa Pilipino na torta. So, paborito po ito ng mga tiga East Coast. So, maganda po na naisip po namin ng Rustans na mag-partner para po maging available po ito dito po sa mga Pilipino. Yung inyo pong crab meat ay ready to eat na. Durog po ba yung niya, himay-himay niya o yung buo-buo? Hindi po, ready to eat po ito. Tapos ang alimasag po, katulad ng kinakain nyo, may mga parte po ito ng katawan ng alimasag. Ang pinakamalalaki po, hanggang sa pinakamaliliit, pinakikinabangan po natin. Meron po itong tinatawag nating grade. Yung grading system po ay pinatter namin sa Amerika. Meron pong colossal, yung pinakamalaki, hanggang sa maliliit na claw. Ang binibenta po natin dito sa Pilipinas, yung super lamp,
na natatagpuan nating lumps sa dibdib ng crab o alimasag. At meron din pong claw. Ito po ay malasa, yung mga maliliit na hita o mga galamay ng alimasag. Ayun. Ay, yung shelf life po niyan, gaano katagal po yan? Ay matagal po, 18 months. Kaya nakakapag-export po tayo. 18 months. Gaano po katagal ninyong pinag-aralan yung technology, pati packaging na po para tumagal yung shelf life? Kasi alam ko, HACCP accredited na rin po kayo. Ako, yung pa pinagpala po tayo ng Diyos dyan. Yung punlasa ng ating alimasag dito ay halos eksakto ng lasa sa Amerika. Lalo na po ito sa blue swimming crab po kasi ang tawag nila sa Amerika na natatagpuan po ito sa Chesapeake Bay na malapit po sa Maryland at New York. So, ang nangyari po sa amin, meron po kami nakitang customer na gustong mailagay ito sa lata na natatagpuan po yung mga alimasag dito sa Pilipinas. Tapos kami lang po, hindi po, kami ang unang-unang nagkaroon ng HACCP accreditation dito sa Pilipinas. Ayun. At gaano katagal na itong inyong kumpanya? Nag-start po ito noong 2000. Year 2000 po ito. 2002? Nag-develop po kami ng crab siguro mga 2001. Tapos tuloy-tuloy na po ang negosyo. Kailan po kayo nag-start mag-export? Ganon din po. Kasi nagsimula po talaga kami as export quality. So, doon po nagsimula lahat ang aming planta. Ngayon po ay sinusubukan namin itong domestic market. Okay, at balita nga po namin, kayo naging second largest crab meat exporter, no? Wow, ang galing. Iniwerte rin po tayo doon. Yung inyong pong, wala naman po tayong problema sa raw materials o yung ating pong supply? Ako, maganda rin, sinabi niyo na yan. Kaya po naisip ng mga customer natin sa Amerika na magpunta sa atin. Dahil siyempre po, katulad ng ibang yamang dagat, nauubos din po yan. Kaya po nagkaroon kami ng mga programa ng sustainability. Every year po napupunta kami sa Boston at kami nagpe-present ng sustainability programs. Dahil requirement na po lahat ng customers, restaurant, na kailangan may sustainability program. It is anchored in mga 4 po yan na programa na kailangan hindi maliliit ang aming kinukuha na crab o alimasag. Kailangan mga 4 inches po ito. Hindi po kami nanguhuli o ibinabalik namin sa dagat ang mga buried female crabs o yung mga buntis na crab. Tapos po yung ginagamit nating pangingisda, dapat yung crab cages lang para, kasi po pag net po, makakahuli ka ng ibang yamang dagat na hindi dapat natin inuhuli. Yan po. At meron po ba kayo para naman sa dahil ang inyong kinukuhaan ay ang ating pong dagat, meron din po ba tayong ginagawa para mapanatili yung ating pong mga dagat na malinis at continuous po ang magiging supply? Yun po ang pang-4 po ay kailangan meron tayong continuous education sa mga mangingisda at sa lahat ng stakeholders. So, meron po kaming dinesign katulong ng BIFAR ng mga poster at pati po radio program din on how to educate them not to pollute the water. At of course, yung sinabi ko pong mga programa namin tungkol sa pangangalaga ng ating importanteng yamang dagat na alimasag. That's right. Opo, malaki yung responsibilidad nakalakip niyan. At doon sa mga gustong magnegosyo ng crab meat, Sir Lito, magkano po ba yung kailangan puhunan dyan? Naku, napag-usapan nyo na medyo mahal ang alimasag, no? So, ang ating pong alimasag o yung crab meat na nasa lata, actually may konting kamahalan din, no? Almost 1,000. Pero po ang isipin po natin, ito po ay equivalent na 30 or 30 na alimasag na nasa lata. So, pag ginawa niyo po ang math o pag kinumpute niyo, mas makakamura pa rin po kayo sa dalata.
Kasi po, unang-una, pwede nyo po kasi pagkabukas nito ilagay sa ref at gamitin nyo sa ibang bagay katulad ng soup o torta nga o iba sa salad. So for 2014 po, anong ating plano pa? And 2015, matatapos na pala yung 2014, partner. Oo nga. Yeah, gusto po namin sana expose ang mga Pilipino na meron po silang alternatibo na imbis na bimili sila ng alimasag na masyadong mahirap para sa kitchen natin o sa even sa table, na pwede po tayong kumain ng ready to eat na crab meat na nasa lata, alimasag na nasa lata. So we hope we could really be successful as we were successful sa export po namin sa Amerika, dito po mismo sa Pilipinas. At kailangan dito, ₱1,000,000 ang puhunan, sir, no? Para... Nung nagsimula naman po, marami pong nagkasama-samang, anong tawag po natin, grasya, no? Nakakuha po tayo ng magandang customer na tumutulong sa atin, na suportahan ang aming planta. Tapos, yung aming CEO, si Mr. Robert G. Eduardo, yun po ang namuhunan para magkaroon kami ng planta sa Cebu. Okay. Good luck po sa inyo. Sana lumago pang lalo ang inyong negosyo. At marami pa kayong matulungan ng mga kababayan po natin. Correct. So, huwag lang po sana nilang kakalimutan na meron po tayong brand sa Rustans. Ang pangalan po, TI-717, na naibenta na po natin ito sa Amerika, pero available na dito. At Milagros Bay po. Nasa Rustans Supermarket po ito. Okay. Thank you very much, sir. Nako, maraming salamat po sa panahon nyo. It's my pleasure to be in your show. Thank you po. Thank you. Ayan po mga kaibigan, si Mr. Lito Austria, ang presidente ng RGE, AgriDev Corporation. Ayan, hindi na tayo mahirapang maghimay, Director Telma, di ba? Oo, pero minsan partner, di ba, yung thrill doon, kasama na doon yung paghihimay. Yung hirap sa paghihimay. At saka, di ba partner, hindi natin natanong yung pagpili ng alimasag o alimango, merong babae, lalaki, tsaka bakla, di ba? Oo, hindi mo ba alam yun? Mas mataba ang babae, di ba? Pag lalaki, wala siyang ganun taba eh. O hindi mataba. Basta yung may kulay orange, ano yon? Taba ba yun? Yung orange. Yun yung aligi. Oo. Yung medyo mawasa-masa. Anong mawasa-masa? Yun na nga rin yun, di ba? Yung hindi, iba yun. Tsaka yung bakla, sabi nila ang maganda bakla kasi parehong meron yung aligi at saka yung hindi kulay orange. Ayun ba? O, kasi nga pinagsama yung dalawa. Mas marami pala kayong alam dyan sa alimasag. Hindi ka ba kumakain doon? Hirap lang nga. At saka meron taba, yung klase ng taba niya, buo-buo, tsaka merong durug-durug na yun nga yung sinasabi niyo mamasa-masa. Oo, hindi pare-pareho yung taba, no? Oo. So, anyway, ako, dahil nga sa inis ko, kinakain ko na lang yung malalaki, yung sipit. Ayun, ang sarap din yun, yung pinakapaan niya. Oo, yung pinakasipit niya. Anyway, so yan po, para wag na kayong maghirap pa, tangkilikin ang Milagros Bay premium crab meat. At saka yung sabi niyang isa, 7107? 717. Ayun. Yan po. Alright. Meron pa tayong ibang kakausapin. Eto mga kaibigan, tungkol naman sa isdang pumuputok. Sa pambansang isda. Correct. Sa pagbabalik po namin yan, sandali lamang po. Mag-filling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance na mangailangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo.
achy breaky business. Siguro na-fall siya dun sa achy breaky business na segment sapagkat masakit yung matinik ng isda, di ba, na bangus. Director Telma? Oo, actually ito yung napakahirap din kainin kasi ang daming tinik. Oo nga. So, usually pag kumakain ako ng isdang ito, kinakain ko yung dinaing na o yung boneless. Kasi ang sarap ng laman. Oo nga, masarap yung relleno. Masarap yung Oo, relleno. yung relleno. Naku, mabusisi din kakaliluto. Oo. Anyway, andyan na ba yung ating susunod na kakausapin? Okay, ready na siya. At nasa telepono na po. Ang General Manager ng Asia Pacific Aqua Marine Incorporated o APAMI, walang iba kundi si Mr. Nelson Sotomil. Good morning po, sir. Good morning po, ma'am. At welcome sa programa. Live po kayo ngayon sa Radyo ng Bayan, ang tipo kong negosyo. Salamat ho. Yung inyong pong company, APAMI, ay gaano katagal na po ito, sir? Ang kumpanya po naming APAMI, nag-umpisa ho kami mag-process mga 2 taon sa 3 taon na nakaraan. No? Aha. Oo. Ang ginagawa po namin sa umpisa, sardinas, tapos nagbangus ho po kami. No? Okay. At kayo po ba ay based sa Mindanao or sa Visayas? Sa Visayas po kami. No? Ang planta po namin nasa Capiz, sa bayan po ng Panitan. Sa Western Visayas po. I see. At yung inyo pong brand, Kapitan Del Mar, ano po ang mga produkto nitong line na ito? Ang Kapitan Del Mar po, na basically po ang aming ginagawa ay bangus para sa brand na yan. No? Sa sardinas po, ang brand namin APAMI. Kinikerry yung pangalan ng kumpanya. Okay. Ang bangus po namin, marami po kaming variants. No? Kagaya po ng bangus na sa Spanish style, sa soya oil. Mayroon po kaming bangus na adobo, smoked bangus belly. Mayroon po kaming bangus na in tomato sauce, bangus in brine, tapos bangus in tomato paste with olive oil po. Maraming klase. Masarap yung spicy bangus, Director Telma. Masarap yung spicy. Oo, masarap nga ho. Sa ano po kayo nakakapag-market ng inyong produkto po? Sa kasalukuyan po, nag-uumpisa ho kami mag-market sa Maynila. No? Bali po, siguro mga nakatatlong buwan pa lang kami sa penetration sa mga accounts sa Manila, like Landmark, no? Walter Mart, tapos Cherry Fodorama, and hopefully ho, mapalaki namin ang base sa Maynila na nakikita namin na yun ang major source ng bentahan. No? As well ho, may mga programa ho kami para sa export market. No? Nakapagpadala na ho kami ng produkto sa Amerika po. No? Hopefully, sa Middle East, baka ho, bago matapos ang taon. Talaga? Gaano kalaki na po yung volume ng production ninyo? Sa bangus ho, pwede kaming gumawa sa dilata na mga hanggang 1,000 kahon ho sa isang araw. Na? Wow, dami medyo kwan din ho, malaki-laki, na? So, yun pong cannery ninyo, meron pa yung sariling cannery? Mayroon po, na? Nandito ho sa Capiz. Nasa Capiz. Oo. Mas makakatipid po ba kayo kung dyan manggagaling sa Capiz o magtayo kayo ng isa pang cannery dito sa Luzon? Ang amin ho na sa pagtayo ho namin ng cannery dito sa Capiz, kasi ho nandito yung isang malaking volume ho ng supply ng bangus. Saka noted naman ho natin na ang Capiz, ang Rojas, dati yung seafood capital ng Pilipinas. Yes. Marami hong bangus dito, saka maraming isda ho. Mr. Nelson, sa loob po na isang araw, ilang bangus po o gaano karami yung inyong nailalata? Sa kapasidad ho ng planta, maaari ho kami makapag-process ng mga 5 o 6 na tonelada sa isang araw ng bangus. O converted ho yan sa mga 1,000 karton. Dami. Ano po ang inyong strategy para
madaig ninyo yung ibang mga popular na brands at mas kilala. Oh, yes ho. Ang ginawa ho namin, naglabas ho kami ng mga variants o produkto ho na halos wala hong kasing tulad, no? Nung sa current na mga brands. Kagaya ho ng bangus in tomato paste with olive oil, kagaya ho ng smoked bangus belly, na kami lang hong gumagawa. Saka pati ho, mayroon kaming smoked, marinated, saka grilled na bangus in retortable pouch ho. Very innovative. Dahil kami pa lang ho nakakagawa nito in retortable pouches ho. Ready to eat, hindi na kailangan i-refrigerate. Ayun, partner. Siguro kaya ng pantayan ng bangus yung tuna, no, bilang canned product. Director Telma, ano sa tingin nyo? Pwede ho, sa supply ng bangus natin, kasi ho naman nakukulture na natin ang bangus, may abundance na ho na pwede mailata. Ang tuna naman ho, wild capture ho yan. Kung ako ho patingnan sa pagkain, mas mainam ho ang bangus na idilata o pagkain ng tao kasi wala tayong concern sa histamine dyan. Hindi kagaya ng tuna na may concern ho sa histamine. Ay, yung allergy po? Yeah, tama ho. Oo. Talaga? Sa tuna? Sa tuna ho. Yun ang malaking concern ngayon Kaya pala minsan yung iba, pag kumakain sila ng tuna, partner, nangangati yung ano nila. Yung katawan? Bibig. Or dila. Di ba parang yun ang effect ng yung parang allergic reaction? Oo, tama ho yan. Dahil may histamine noong tuna, lalo na ho kapag hindi na-prepare sa tama. Oo. Marahil yung iba hindi alam na allergic sila sa tuna, no? Ngayon, ito pong brand ninyong Kapitan Del Mar. Sino naman po si Del Mar? Si Kapitan. Yung ang direct translation ho natin ng Kapitan Del Mar, no? Ibig sabihin ng Kapitan, yung tagapagpasiwa o yung Captain of the Sea. Kapitan of the Sea. Oo. Ang karagatan, no? Ang bangus naman po ay galing sa dagat, pero napanghawakan na ho natin na makulture, na? Oo. So wala hong kaugnayan kay Mar Rojas kasi taga-copies din si Mar. wala naman ho para kay Secretary, na? Oo. Oo. So kayo po sumasali rin sa mga trade fairs para mapalawak yung inyong market? Yes ho. Sa last 2 years ho, nakasali na kami sa mga trade shows. Kagaya ho ng IFEX, yung International Food Exhibition, Asia Food Exhibition, yung AFEX ho. By next month ho, nasa World Trade Center kami para ho sa Foods and Drinks Asia. Tapos sa October naman ho, para sa AgriLink. Ayun. So, marami ho ba kayong nakukuha customers dito sa pagsali sa trade fair? Yes po. Malaking pasalamat nga namin, no? And hopefully, baka makapag-join ho kami sa mga trade missions na sponsored ng DTI. Ay, oo. Ng tama DA po ho. yan. Oo. At tungkol sa bangus, Director Telma, kasi may mga nagsasabi na kapag hindi raw galing sa tatagupan, hindi masarap. Totoo po ba yun? Na merong lugar na talagang masarap ang bangus? Yes, pinagmamalaki ho namin ang bangus sa Western Visayas kasi yung kadamihan ng palaisdaan ho namin dito. Ang pagkain ho namin sa isda, natural lablab ho. May meron din kaming feeding, pero generally, kadamihan ho ng ponds namin dito, natural grow out ho ang ginagamit, lablab. Ibig sabihin, mas masarap ang bangus sa Western Visayas compared dun sa Tagupan, Pangasinan. Ay, Pangasinan ho, masarap din, no? Pero kanya-kanya naman ho yan, no? Pero yung dito naman ho sa Visayas, yun ang maganda ho sa amin dahil natural grow out ho ang halos na palaki ho sa bangus. Ayun. Ako, sana matikman natin din kung gaano kasarap yung Kapitan Del Mar. Oo, sa Western Visayas. Sa bangus. So, ano po ang ating mga plans for expansion? Sa ngayon ho, kino-complement pa lang namin yung planta na ma-meet namin yung capacity utilization, no? Sa kasalukuyan ho kasi, tinatakbo pa lang namin yung planta, between 50 to 60%, no? As we develop the market. Oo. Bakit ho sa mga supermarket kayo? Bakit hindi ho sa mga palengke dito sa Metro Manila magbenta kayo?
Pwede din ho kasi kaya nga lang ho ang banguso natin na nakadilata medyo ho may kamahalan ng presyon. Okay. Medyo high-end pala si bangus ninyo. Oo, may pang low-end ho tayo, may pang high-end. Oo. So yung pang low-end ninyo, comparable naman po ang presyo? Meron kami low-end, gagaya ng bangus in tomato sauce. Yes. Very, very comparable ho. Magkano po yun? Nasa 40 pesos ho yung SRP, nakadilata ho kami sa 210 grams. Ayun. Magkano ba yung... May ulo, kumpleto ho yun. May ulo, may katawan, may buntot. Okay, ulam na, partner. Ulam na ho. Well, we wish you all the best, Mr. Sotomil. Palagi ko nagkakilala na po tayo dyan. Yung pumunta ko ng Capiz ba yun? Nung merong isang conference. Siguro nga ho, kasama si Secretary Domingo ho. Opo, that's right. Oo, tama ho. Yung pinakamaganda babae po si Director Telma na yon. Naalala ko nga rin ho. Ayun. Saka pinaka-sexy. Okay, well, we wish you all the best, Mr. Sotomil. At sana dumami pang orders nyo. Thank you very much ho, Mang Telma, Mang Tess. Thank you very much for the opportunity ho. Maraming salamat din po. Alright, at bibigyan daan pa natin ng ilang mga paalala. Sandali lang po. Pag-filling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Ang programang ito ay napapakinggan din po sa lahat ng radyo ng bayan stations nationwide. At kung kayo may access sa internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. Then i-click ang DWBR or DZRB at presto, mapapakinggan nyo na po ang lahat ng mga sinasayang papawid dito sa Himpilan. At dako na tayo sa ating last segment. Drive my caravan. Director Telma, ano ba yung mga kaabang-abang na events ngayong nalalabing araw na August at hanggang September na? Oo nga, Berna, partner. Yeah. So, parang nakakatamad na pag bear. Ba't bigla kayo nalungkot? Hindi. Pasko na naman eh. Diba? Mas maigting ang monitoring pag bear months eh, diba? Countdown. Ay, mas nako. maigting ang Anyway. monitoring ng DTI. Oo, yung mga, dapat po ninyong abangan pa sa natitirang mga buwan ng 2014. Ito pong September, abangan po ninyo dyan sa Sapad, Lanao del Norte or DTI 5. Lanao del Norte ba is 5? Hindi Bamboo Handicraft Making. Tapos, yung ating pong SME Roving Academy ay mapupunta po sa Balingasag, Misamis Oriental. At magtuturo sila ng how to organize and set up your own business, food packaging and labeling, at saka financing windows for MSMEs. Napaka-importante, partner. Yes. Yung access to finance. At syempre, food safety. Napaka-importante rin. Malalaman nyo dito yung mga food and drug requirements. Tama ba sinabi ko? Food safety na i-introduce ng FDA. Yan. Ano pa ba? Meron din tayong upgrading training sa leathercraft dyan po sa Rizal, Santiago City, and training on meat processing, and planning workshop on the dairy industry. Yan, partner. Okay, isa pa pala, upgrading training din sa vegetable processing. Yan, so yung mga abangan ninyo.
At yung mga kanina, training na partner, yan ay libre o may bayad? Pero libre minimal lang. po. Libre po Libre yung lahat. ating mga training dyan sa SME Roving Academy. So, para po dun sa ibang training na hindi po natin nabanggit, ay maaari po kayong mag-log on sa DTI website. Puntahan ninyo kung saan kayong region o probinsya at makikita nyo doon yung ating pong iba't ibang training programs. Ayan. At para pa tayong nalalabing 5 minutes, baka meron pa kayong gustong ipaabot sa ating mga listeners, Director Telma, tungkol doon sa mga presyo ng pangunahing bilihin. Kumusta na ba ngayon? Stable naman, partner. Oo. At saka yung medyo na, di ba yung sinasabi nila mga imported items na naiipit dyan sa Bureau of Customs o sa ating mga pier. Palagay ko, unti-unti na namang nagbabalik sa normal yan, although ang sinasabi po ng ating Trade and Industry Secretary 2015 pa yan talaga mag-normalize. Nako, mahaba-haba pa pala yung ating paghihintay. Oo, kasi naman partner, di ba, sabi ko nga, September na, didagsaan na dyan yung mga bago na namang supplies para sa Christmas season. So, asahan na natin na magkakabuhol-buhol na naman yan. Import congestion na yan ang problema ngayon diba? Pero sana nga malunasan in soonest time. Para naman yung mga produkto ay mabilis na makarating sa mga kinauukulan, diba? Sa ating mga tiyan. Okay ka ba, tiyan? Okay ang inyong mga tiyan, mga kaibigan. At sana'y nabusog namin kayo sa edisyong ito ng ating program. It's a Festival, yung ating tema ngayon. At sa next Friday, ano yung ating pag-uusapan, Director Telma? Ay, abangan nila, surprise. Abang lang pag may time. Kasi September na, so isipin natin ano ba yung kakailanganing impormasyon ng ating mga kababayan. Until then, ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Partner, have a nice weekend. Have a nice weekend, Director Telma. Po naman si Tess Ramirez at nagpapasalamat din na marami sa lahat ng aming mga nakatuwang. Maraming salamat kay Marela Jan Castro, kay Marjorie Posas. Thank you rin sa aming mga technical engineers, Engineer Lita de los Santos, sa aming technical supervisor Jet Canco, at sa technical engineer sa DWBR, kay Mr. June Paladan. Thank you so much. Until next Friday, mga kaibigan, for another edition of Ang Tipo Kong Negosyo. Have a nice weekend at abangan po ang pagbabalita ni Oliver Abeleda.